When I was asked to be one of the speakers in Cavite during the Sovereign Grace Pastors Conference there, the chapter that was assigned to me was Romans chapter 9. At sa ating mga pag-aaral dito ay muling na-encourage ang ating mga puso na bumalik tayo sa ating mga pag-aaral sa Book of Romans. But this time, we would focus specifically on this chapter, Romans chapter 9. So, atin pong pag-aaralan ito, magsisimula po tayo muli ng ating mga pag-aaral sa napakagandang aklat na ito, particularly sa chapter 9. So, kung kayo po ay may mga Biblia, samahan ninyo ako sa Romans chapter 9, verses 1 to 5. Romans chapter 9, verses 1 to 5. I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh, who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises, whose are the fathers, and of whom are as concerning the flesh Christ came, who is over all, God, blessed forever. Amen. Pagpalain po nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkakabasa at ang mga pag-aaral ng Kanyang mga banal at hindi nagkakamaling salita. Labis na kalungkutan dahilan sa mga napapahama. Brothers and sisters, kung babalikan po natin at atin pong isasaalang-alang ang naunang kabanata bago ito, lalo po sa dulong bahagi ng Romans 8, maaalala po ninyo na labis ang kagalakan, labis ang katuwaan ni Apostle Paul habang kanya pong ipinapahayag na walang sino man, walang anumang bagay, walang anumang pangyayari sa buong sanglilikha ang maaaring makapagpahiwalay sa isang tunay na mananampalataya mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Allow me to read verses 38 and 39 of Romans 8. For I am persuaded, I am sure, I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Mga kapatid, kahit naman po tayo pagka binasa natin to ng may pagbubulay-bulay, kahit po tayo bilang mga mananampalataya, nakatitiyak po ako na tayo po ay makadarama din ng labis na kagalakan. Makadarama din po tayo ng para po bang lalong tumitibay at lalong nagiging mas matatag ang ating sense of assurance dahilan sa mga katotohanan ito. Pero bakit po all of a sudden, pag-entra ng chapter 9, matatagpuan natin si Apostle Paul
na muli nagpapahayag. Pero this time, nagpapahayag po siya ng labis na kalungkutan. Ang sabi niya po, I have great heaviness. Hindi lang heaviness, kundi I have great heaviness and continual, ayaw tumigil. Nagpapatuloy, I have continual sorrow in my heart. In Filipino, matindi ang aking kalungkutan at hindi mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Ano nangyari? Bakit all of a sudden may transition? Bakit tila nagkaroon ng pagbabago sa damdamin ni Apostle Paul? From having great joy and, celebratory spirit, if I may put it that way, biglang bagsak, nagdadalamhati, nalulungkot, tila baga nagluluksa. Well, bago po natin ipagpatuloy yung ating discussion dito, kung ating titignan na muna yung pinaka-structure ng passage natin, Romans 9:1-5. Alam po ninyo, itong bahaging ito ay pwede nating hatiin into 3. Una po, mula doon sa verses 1 and 2, binibigyan pong diin ni Paul dito kung paano yung kanyang kalooban, kung paano yung kanyang puso ay puno ng pagdaramdam, ng pagdadalamhati. Pangalawa po, sobra yung pagdadalamhati na yon, sobra yung damdamin ng pagkabahala na nasabi niya tuloy na kung pwede lang, siya na lamang yung tumanggap ng sumpa na para sana sa kanyang mga kababayan, na para sana sa kanyang mga minamahal, yung mga hindi iba sa kanya na hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, sadyang nakababahala itong kawalang pagpapahalaga na ito, yun yung verses 4 and 5, yung pangalawang bahagi, yun yung verse 3. So pangatlo, sadyang nakababahala itong kawalang pagpapahalaga ng bayang Israel kay Kristo, yayamang sila po yung tumanggap ng lahat ng mga pangako tungkol sa Mesaya. Nalalagyan po tuloy ng duda maging yung katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. So muli, isa-isahin natin. Muli kong babasahin ang verses 1 and 2. I say the truth, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. May tanong po tayo kanina na we left hanging. Bakit yung sudden transition mula sa kagalakan, nakadama siya ng kalungkutan? Saan po kaya nanggagaling yung matinding kalungkutan na yon? Yung di mapawing pagdaramdam na yon sa puso ni Paul? Pero sagot po ay sapagkat naalala niya ang kanyang mga kababayan. Yung tinatawag niya in some other version, English versions ay my people, my brothers and sisters, my family. Yun po, naalala niya, habang kanyang dinideclare yung sobrang katiyakan ng kaligtasan ng bawat mananampalataya, naalala niya ang mga hindi iba sa kanya. At dahil dito, nakadama siya ng labis ng kalungkutan. Sapagkat ang karamihan sa kanila ay nag-reject. Sila yung mga nagre-reject sa gospel, sa ebanghelyo ng Diyos kay Kristo, na kanyang may buong puso at pagpupursiging ipinapahayag. Nandun yung conviction ni Paul. And yet, sadly, kung sino pa yung mga hindi iba sa kanya, mga kababayan niya, ang walang pagpapahalaga dito. Doon po nanggagaling, mga kapatid, ang kanyang labis na kalungkutan. Dama natin at hayag yung sinseridad ni Paul na yan.
habang ipinapahayag niya ang tunay na damdamin niya para sa kanyang mga kapwa Hudyo. At meron na agad immediate application yan eh. Inaasahan natin na gayon din ang damdamin natin para rin sa mga mahal natin sa buhay. Para rin sa mga tinatawag din nating mga hindi iba sa atin. Mga katrabaho. Kahit nga yung mga regular mo nakakasakay sa bus, for example. Meron po ba tayong burden para sa mga kagaya nila? Una po ang sabi niya, totoo ang sinasabi ko. Sabi niya yun sa verse 1. Kaya ramdam natin yung sincerity niya eh. Kinaklaro niya eh. Sabi niya, totoo ang sinasabi ko sapagkat ako'y nakipag-isa na kay Kristo. Pangalawa, hindi ako nagsisinungaling sapagkat malinis ang budhi ko. Hindi po siya binabagabag ng kanyang konsensya, sabi niya. Na mahalaga po itong mga pahayag na ito ni Paul sapagkat nakabuo na po siya ng reputasyon, especially amongst the Jews, na siya po yung laban sa kanila. Dahilan po sa mga ipinapangaral niya. Sobra yung kanyang pagkapaghati para sa kanila na nasabi niya, verse 3 again, for I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Or in Filipino, kung maaari lang sana, ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo, maligtas lang sila. Medyo may kahirapan po. May kahirapan pong arukin yung ganong klase ng concern na meron sa puso ni Paul. Lalo na kung ating titignan kung paano po siya tinatrato ng kanyang mga kababayan. Alam po ninyo, para sa mga Hudyo, ang isang mga kagaya ni Paul na yumakap kay Hesukristo, naging tagasunod ni Hesukristo, para sa kanila, siya isang blasphemer. Para sa kanila, siya isang traidor sa kanilang pananampalataya, sa kanilang relihiyon na Judaism. Ganun tinitignan ng mga Hudyo ang isang kagaya ni Paul. Kaya mahalaga na simulan niya yung kanyang pahayag sa pagsasabi, hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Tapat ako sa mga sinasalita ko. Hindi ako binabagabag ng konsensya ko. Para lang maging klaro sa mga kausap niya at sa lahat ng mga maaabot ng mga pahayag niya na sincero siya sa mga sinasabi niya. Alam ninyo, sobra yung galit ng mga Hudyo sa kanya na kung babalikan po natin, halimbawa yung Acts chapter 23 and the verse is 12, verses 12 and 13, meron pong ilang mga extremely zealous Jews na sumumpa na hindi po sila kakain at hindi sila iinom hanggat hindi nila napapatay si Paul. Ganun katindi yung galit nila. Kakain lang kami, iinom lang kami pagka napatay na namin si Paul. Naalala niyo yung biro ko? Namatay sa gutom at uhaw yung mga yon dahil nabuhay si Paul. At nagpatuloy. Pero dapat din po maging klaro sa atin na ito po ay wish lamang ni Paul. Especially again, going back, in the light of Romans 8. Ano ulit sinasabi? Kanina, dinidiinan natin, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, wish lamang ito ni Paul. Hindi siya pwedeng matupad, hindi siya pwedeng mangyari. Sapagkat ipinagpauna na ni Paul yung reality, yung security na meron ang bawat sumasampalataya. Pero hindi po ito strange para sa atin na mga nag-aaral ng mga kasulatan. Pamilyar po itong ganitong diwa
Pamilyar po itong ganitong damdamin ng matinding concern sapagkat nauna na po ito na mababasa natin sa Old Testament. Naalala po ba ninyo si Moses at ang pangyayaring natala doon sa Exodus chapter 32? Matapos po na makalaya ang bayang Israel mula sa matagal na pagkaalipin sa Egypt, ginabayan po sila ng ating Panginoong Diyos patungong Mount Sinai. At doon ay tinawag ni si Moses ng Panginoon upang umakyat siya sa bundok upang tanggapin ang mga kautusan. Familiar? Amen. 40 days po siyang nawala sa piling ng mga kababayan niya. Malaunan, nainip po ang mga taong naiwan niya doon sa kapatagan. At nagawa po nilang makumbinsi ang walang gulugod na si Aaron. Ang walang backbone na si Aaron. Nakumbinsi nila siya ng bayang palinghado utak na kumulekta ng mga alahas mula sa mga mamamayan para gawing isang guyang baka. At yun po ang kanilang sinamba. Doon po sa Exodus 32, verse 4, and he received the gold from their hand and fashioned it with a graving tool and made a golden calf. And they said, these are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. When Aaron saw this, he built an altar before it. And Aaron made a proclamation and said, tomorrow shall be the feast, or tomorrow shall be a feast to the Lord. Napakalungkot, ano po? Napakalungkot at napaka-ironic. Bakit? Kasi po yan mismo ang ipinagbabawal ng Panginoong Diyos. So, habang idinidikta, habang ibinibigay ng Panginoon kay Moses ang utos, ginagawa na sa kapatagan ng bayang iniligtas niya mula sa matagal na pagkaalipin. Yung mismong ayaw niya. Yung mismong ipinagbabawal niya. You're all familiar with Exodus 20, right? And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation of those who hate me. Akala ng tao, they are doing something commendable before God, pero ang tawag ng Panginoong Diyos, you hate me. Yun ang tawag niya doon. Verse 6, but showing steadfast love to thousands of those who love me. How are we going to prove that we love Him? And keep my commandments. Amen? Di ba, one of our songs, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Sabi ko nga, sa isang counseling session, sabi ko, paano mo ba malalaman na lumalakad ka sa katwiran? Paano mo nalalaman na yung ginagawa mo ay pleasing towards God? Well, una, hindi mo kinakailangang ipuwersa. Hindi mo kinakailangang pilitin. Hindi mo kinakailangang kumbinsihin ang sarili mo. Isang malumanay na at malinaw na pagtanggap ng kanyang mga salita. Because that is precisely what the fruit of righteousness is. Quietness, rest, assurance forever. Amen? So, if you have to
really do everything para i-push lang yan, maaaring malayo ka sa kalooban ng Panginoon. Because this God is able. Again, another song. God can make a way when there seems to be no way. Amen? Pagkalooban ng Diyos yan, panunuorin mo lang kung ano ang gagawin niya. Ang tangi mo lang responsibility ay ang magtapat sa kanyang revealed word. And by the way, He makes all things beautiful in His time. Amen? Do we believe that? Yes. We should. Kung mahal natin ang katawan natin, ayaw nating masaktan, we should. Nagdala po ng offering ang bayan sa ginawa nilang Diyos-Diyosan at pagkatapos ay nagkasayahan sila. So, in truth, ang talagang gusto nilang bigyan ng ligaya sarili nila. Ang talagang Diyos diyan, hindi naman yung golden calf. Ang Diyos diyan ay walang iba kundi ang sarili nila. You see. Nagsikain sila, nagsiinom sila, and they had a wild party. Going back to Exodus 32 verse 7, and the Lord said to Moses, "Go down, for your people whom you brought up out of the land of Egypt have corrupted themselves. They have turned aside quickly out of the way that I commanded them. They have made for themselves a golden calf and have worshipped it and sacrificed to it and said, these are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt." And the Lord said to Moses, "I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Now therefore let me alone, that my wrath may burn hot against them, and I may consume them, in order that I may make a great nation of you." Ang gandang pakinggan, di ba, no? Mula sa point of view ni Moses. Bakit? Kasi sinasabi ng Panginoon dito, practically ganito eh. Tatapusin ko na yung bayan na yan at wala nang pag-asa yan. You'll be the brand new Abraham. You'll be the father of a brand new nation. Di ba ang ganda nun? Sarap na pangako nun. After all, wala naman dinala sa iyo yan, kundi sakit ng katawan. Sakit ng kalooban. At napansin niyo pa ba yun? Go down, for your people whom you brought up out of the land of Egypt have corrupted themselves. Diyan alam mo na dinidisown ng Panginoon tong bayang ito. They are your people, at ikaw lang naglabas sa kanila sa Egypt. Ano po ang response ni Moses sa Panginoon? Doon po sa verse 11, "But Moses implored the Lord, his God, and said, O Lord, why does your wrath burn hot against your people?" Against your people, whom you, Lord, whom you brought out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand. Ayaw man nating medyo kilitiin at matuwa, nakakatuwa pong obserbahan, di po ba? Kasi walang gustong umangkin. Sa pasaway at matigas na ulong bayang ito. Sabi ng Panginoon, it's your people. Sabi ni po Moses, Lord, they are yours. Maluunan. Alala ko tuloy yung aking illustration kahapon sa mga parents. Pag matalino, anak ko yan. Pag nagkakalat, yung anak mo. Ganun po ba yun? Oh, mga kapatid, huwag. Eto, gas-gas na, broken record na, pero sinabi ko po sa mga anak ko,
Gusto ko lumakad, sabi namin, gusto namin lumakad kayo sa katwiran, maging more diligent kayo na ang gagawin nyo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero knowing that we are all human beings, we fail. Kung mangyari anak yan, balay kayo dito, tatanggapin namin kayo, yayakapin namin kayo, sasamahan namin kayo na makarecover kung ano man yung kamalian na yan na magagawa ninyo in the future. Mga kapatid, nawa po, ganun tayo. Hindi lamang sa mga mahal natin sa buhay, kundi sa isa't isa. Amen? Hindi yung, hindi ko na yan mapapatawad yung kapatid natin na yan. Hinding-hindi. I may forgive. Okay, granted, I may forgive, but I cannot forget. Itatak mo sa bato. Hindi ko yan makakalimutan. Huwag po, mga kapatid. Kasi ayaw mong gagawin sa iyo ng Diyos yon. Every time na lang na ikaw ay babagsak, ipapaalala niya sa iyo. Talagang wala ka ng pag-asa. Naalala mo, 20 years ago, ganyan na ginawa mo, ayan ka na naman. You do not want God to treat you that way. Amen? Lahat may pag-asang magbago. Dahil walang imposible sa Diyos. Pinagmakaawa po ni Moses ang bayan sa Panginoon. At dito natin makikita ang kanyang pagpapahalaga sa kanila na labis. Yung kanyang pag-aalala na baka sila'y tuluyang mapahamak. Ano pa sabi niya? We are still on chapter 32. This time I shall be reading verse 31. So Moses returned to the Lord and said, Alas, this people has sinned a great sin. They have made for themselves gods of gold. But now, if you will, forgive their sin. But if not, please blot me out of your book that you have written. Ako na lang po, kapalit nila. Pero mga kapatid, nalalaman nating lahat na hindi maaaring maging kapalit ng nagkasalang bayan si Moses. Hindi siya maaaring mamatay para sa kanila na siyang kabayaran ng kasalanan sapagkat siya man ay makasalanan din. Sa isang panahon pa nga ng buhay niya, nakapatay siya. Kung maaalala ninyo. Pero mga kapatid, ito ang ating pag-asa. May isang qualified para maging kapalit natin. At alam niyo kung sino yan? Si Jesus Christ. Doon po sa 2 Corinthians 4:14-21, but for the sake of time, I shall be reading only verse 21. For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be, who knew no sin. I'm telling you, hindi siya dapat mamatay sa krus. And yet, he had made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Ngayon ang tanong, taglay din po ba natin itong ganitong diwa na nakita natin kay Paul, nakita natin kay Moses, and more importantly, nakita natin sa ating Panginoong Hesukristo? Nakadarama din po ba tayo ng matinding kalungkutan sapagkat malinaw sa atin na mapapahamak ang iba kung hindi nila mauunawaan, kung hindi nila tatanggapin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Lalo naman kung ang pinag-uusapan natin ay hindi mga iba sa atin. Lalo naman kung ang pinag-uusapan natin ay ang mga mahal sa atin. Natatakot po ba tayo mga kapatid para sa kanila? For it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Hebrews 10:31. Hindi mo gugustuhin na ang isang mahal sa iyo ay bumagsak sa kamay ng isang makapangyarihan, buhay na Diyos. Kung ang sagot ay oo, mga kapatid, doon sa katanungang nakadarama ka ba ng
pagkalungkot at pagkabahala para sa kalagayan ng mga mahal mo sa buhay. Ang tanong, anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin upang marating din sila ng Ebanghelyo? Amen? You see, many of our brethren will have to go out, to evangelize. Pero sa totoo lang, all you have to do is to open your home or to convince a friend. Willing and ready ka ba na makinig ng pangaral ng salita ng Diyos? That's all you need to do to convince them because you care for them. Huwag tayong pangibabawan ng hiya. Ano lang sabihin nila? Kagalang-galang ako tapos aalokin ko ng gospel para lang sa kapakanan ng iyong reputasyon. Kaya palang bagay. Yung makilala kang ikaw ay tagusunod ni Kristo. My. Something is wrong. Kung mananampalataya tayo. Now, moving on. Ano po ba ang mga bentahe na meron ng bayang Israel? Let's read verses 4 and 5 again. Who are Israelites? To whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises, whose are the fathers, and of whom, as concerning the flesh, Christ came, who is over all, God, blessed forever. Amen. Kung tutuusin, napakarami pong bentahe ang bayang Israel kumpara sa ibang bansa pagdating sa kaugnayan nito sa Diyos. Halimbawa, sa lahat ng mga bansa sa mundo, sila lamang po o sila ang hinirang ng Diyos upang maging kasangkapan sa pagdadala ng kaligtasan sa sanlibutan. Nasa kanila rin po yung glory. Masasabi nila, ang sarap sabihin, masasabi nila na sinasamahan sila ng Diyos. Kasama nila, nasa kanila ang presensya ng Diyos. Bukod dito, sa kanila rin po, sa iba't ibang panahon, nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila ibinigay ang mga kautusan. Sa kanila ibinigay ang paglilingkod sa Diyos, lalo na sa pamamagitan ng templo. Ang mga pangako, lalo na ang may kinalaman sa darating na Mesaya. Ang mga patriarchs, si Abraham, si Isaac, si Jacob, at kung i-extend pa natin, andiyan si Moses, si David. Pawang mga lahing Hudyo. Ang pinakadeboto pong Hudyo, sasang-ayon sa lahat ng yan. Oh yes, that's how privileged we are. Talagang kami yung chosen. They would agree na totoo naman talaga yan. Pero hindi po sila iniligtas nung lahat ng advantage na ito. Yun ang malungkot. Again, applicable yon sa marami dito. May kulang po kung yun lang ang meron sila. May kulang kung yun lang ang meron tayo. Gaya na po ng sinabi at patotoo ng isang Hudyo himself. Paul, sa Philippians 3, Verse 4, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath grounds to trust in the flesh, I have more. Circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, according to the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, as to the righteousness before the law, blameless. Verse 7, but what things were gained to me, those I counted as loss for Christ. Yea, doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Jesus Christ, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but dung, that I may win Christ and be found in Him. Ito yung key. And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law,
But that which is through the faith of Christ, the righteousness which is by God or which is of God by faith. Tanggap po, mga kapatid ng mga Hudyo, na sa kanila nagmula ang Mesaya, sabalit hindi nila tanggap na sabihing nagkatawang tao ang Mesaya, nagpakababa ang Mesaya sa katauhan ni Jesus para po sa kanilang katapusan. It's basically unimaginable para sa kanila na ipapako sa krus ang isang Mesaya. That's not possible. Yan yung gospel na tinututulan ng mga Hudyo. Marahil, sa ganito rin po nakasalig, sa ganito rin po nakadepende ang sinasabi mong basihan ng iyong kaligtasan. Marahil sa simbahan ka na lumaki, hindi ka lumiliban sa mga pagsamba. Aktibo ka sa mga activity at ministry na mayroon tayo sa simbahan. Pero baka ang makaligtaan mo ay si Kristo. Hindi ka maililigtas ng sarili mong katuwiran. Kailangan mong magkaroon ng personal na karanasan. Kailangan mong magkaroon ng malinaw na unawa at realization na mapapahama ka hiwalay kay Kristo at hiwalay sa ginawa niyang lubos at kumpletong katubusan para sa isang makasalanan doon sa krus. Mapapahama ka kung hindi mo yayakapin ang mabuting balita ng kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Mapapahamak ka. Kahit dito ka na mag-ugat, mapapahamak ka. Kahit dito mo na iukol ang lahat ng oras mo at lakas mo, mapapahamak ka. Kung hindi realidad at personal sa iyo ang pagiging tagapagligtas at Panginoon ni Jesucristo. Amen.